Hi guys, Mami Archer and Ellie Archer here at ito na po yung second batch ng shampoo bar na ginawa ko. Ito po yung hindi ko nahalo ng maayos kaya po naghiwa-hiwala yung ingredients pero nahabol naman. Ngayon, isusukat po natin ito doon sa naunang batch. Ayan po, para po pantay-pantay. Ito naman po yung ating soap cutter. Ito po ay sadyang dinisenyo at ginawa ng kaibigan ko which is 2020 pa po ito. Ngayon ko lang po siya talaga nagamit. Siyempre, ang palagi nating katulong sa lahat ng ating activity ay si Ellie. Ayan, tinulungan niya ako kasi lalagyan namin yan ng string, no, para dun sa mismong pangkat. Ngayon, dahil nakalimutan ko na kung paano, nahirapan talaga ako. So, si Ellie naman yung tumutulong talaga sa akin. At the same time, nung tinignan ko yung price nito at nagtanong-tanong ako, grabe, ang mahal pala niya. Umaabot siya ng 20,000 plus. So, sabi ko, nung na-realize ko yun, sabi ko, napakabait naman nung kaibigan ko. Kasi nga, yun nga nalaman niya na gumagawa ako ng sabon. Siya din talaga yung nag-design. Siya yung nag-isip na kung halimbawang soap mold yung gagamitin ko, yung malaki na, para hindi na ako mahirapan mag-cut. Siya din yung gumawa niyan kasi ganyan nga yung business nila, no. So for sure kasama ka sa i-bless ni Lord pati yung business mo, friendship, at maraming salamat kasi ngayon magagamit na dahil magdo-donate tayo sa mission, no. Yung goal talaga kasi namin is more on mission, pero dahil nga hindi pa ako makalarga ng husto, hanggang support lang talaga yung nagagawa ko, pero I know naman na i-grant naman ni Lord yun, kaya naming mag-ina. And nakakatuwa kasi ang hirap ilagay nung isa. So, hanap ako ng hanap. Dumating pa si Kuya Mark. Tapos, nakapagkwentuhan pa kami ni Kuya Mark. Hanggang sa yung anak ko lang pala ang may alam kung paano dinidikit yun. Kasi mali-mali talaga yung paglalagay ko. Sabi ko, anak, ba't hindi mo naman sinabi kaagad sa akin? Kanina pa ako nagdudusa dito, no? Sabi niya, hindi ka naman nagtatanong, mami. So, tama naman din si Ellie, diba? And then, ayan, inayos ko na lahat. At ayan, maayos na, no? Yung pinakailalim, dun ko kasi binuhol ang karamihan. Pero ang mali ko, dapat pala dito sa ina-adjustan kasi doon mapuputol. So ang daming natira dun sa ilalim na hindi na namin mahahatak pataas kasi hindi na pantay yung spring niya o yung pangkat niya. So lesson learned na talagang dapat dyan sa inaayos ko, dyan nakapalunpon yung lahat ng excess. Maputol man doon, bababain na lang namin, hihilain na lang namin. So, talagang hindi ka matututo kung hindi ka magkakamali. Kasi nga, ang tagal na nandyan yan, pero hindi ko naman talaga siya ginagamit. Kasi nga, palagi akong molder. Molder palagi talaga yung ginagamit ko. So, ayan, parang naging harp siya. Tinetesting namin kasi para masigurado na maayos yun, kailangan may tunog din siya. Parang gitara din. At ayan, ang ginawa ko, nilinya-linyahan ko muna para pantay. And then, ako na lang yung nag-a-adjust nung pangkat at saka nung sabon para siguradong hindi ngingiwi. Nakaka-enjoy talaga kapag ganyan na isa-isa kasi talagang para ka rin naghihiwa ng mga ingredients ng iyong niluluto. At the same time, nahawakan mo, nache-check mo yung mga gilid-gilid, yung gitna, no? At ang nakakatuwa kasi dito, yan pong soap cutter na yan, kaya malaki yung isang plywood dyan. Kasi ganun po talaga kalaki dapat yung soap na ilalagay dyan. Tapos, ikakat na lang ng ganyan po kalalaki. Kumbaga yung parang malalaking bloke. Saka po yan, iniisa-isa talaga. Pero, by God's grace, magkakaroon din po tayo ng isang cut lang ng by 16 pieces. So, magpapagawa po ako nun, magpapasadya po ako nun kasi nga, kung maramihan yung gagawin natin, kailangan, para mas mabilis yung production, kailangan may ganun po, no? So, unti-unti lang naman. For now, kasi marami pa akong inaasikaso, meron akong alagang magulang, tapos nag-aaral, kaya unti-unti, one step at a time. Basta ang mahalaga, nakakasupport kami sa gawain ng Panginoon. Kasi hindi pa rin naman kami makakalipad eh. Hindi pa rin kami makakakilos mag-ina ng anytime na gusto namin. Because nga, meron pa akong alaga na magulang. So, ayan, kinat ko yung isa para makita
ng mga missionary kung gaano lang kalaki kung ikakat namin. Pero syempre, 'di ba, mas maganda yung magbibigay tayo ng malaki na kasi mas mapapakinabangan nila at medyo matagal-tagal po talaga nila na magagamit. Po, kailangan ko lang talagang mag-invest noong wire para dun sa soap cutter kasi napuputol po talaga. Ngayon, nakakita ako ng technique na hindi nga dun sa ilalim dapat iniikot, doon po dapat sa taas. At pinakita ko na rin dun sa mga missionaries natin kung ano yung pinakatimbang ng bawat soap para at least makakalculate po namin lahat-lahat ng pangangailangan. Though ako naman po yung nag-volunteer para gumawa nito para dun sa mga pagbibigyan. At least alam lang nila kasi magtatanong yun for sure ilang grams yung bawat isang soap para at least meron na din silang idea. At ayan, nasa 70 to 80 grams and then 60 grams, 55 to 60 grams naman po yung pinaka sabon. So, ang lagi kong sinasabi, yung soap na bulaklak is yun po talaga yung soap sa katawan. And then the other size and yung shape is yun po yung para doon naman po sa like mga shampoo bar. So, ayan, yung tinuturo ko na yan at saka yung isa is shampoo bar. Basta po yung bulaklak, yun po ang ating mga sabon. So, ayan na po, naibalot ko na rin ng cute na flowering chuchu, no, na may thank you para at least presentable naman. At ito naman po yung ating mga hinabol na shampoo bar. Shampoo bar din po ito ha. So meron tayong nagawa na 53 pieces kasi ito 30 pieces, yung isa 23 pieces, pero kukunin ko yung tatlo doon kasi meron po akong pagbibigyan ng sample. Pero gagawa pa rin ako para at least makapagbigay tayo ng 100 pieces na shampoo bar at the same time shampoo. At ayan po ang ating ipamimigay sa mission for PDL at doon po sa Bahay Pag-asa. God bless everyone!